Ako, Sandro, sisimulan ko ng ating Teka Moment. Alam mo ba na idineklara na po ni Pangulong Benigno Aquino III itong mga holidays for next year? Yeah, actually, marami nag-aantay niya. Siyempre, ngayon pa lang, pwede na sila mag-book ng mga flights nila, mag-plan ng vacations. Dahil 18 holidays po ang idineklara ni Pangulong Benigno Aquino III. At sabi niya nga, pwede na daw na gumawa na nga ng schedule itong ating mga kababayan ng kanilang mga vacation for next year. Ito na po ang in-announce last Thursday actually sinainan ito. Ito ang New Year's Day, January 1, ang Monday, Thursday, April 12, Good Friday, April 3, Araw ng Kagitingan, April 9, Labor Day, May 1, Independence Day, June 12, National Heroes Day, August 31, Bonifacio Day, November 30, Christmas Day, December 25, and of course, Rizal Day, December 30. Pero meron din naman mga dineklara din po as special non-working holidays. Ito po ang Chinese New Year, February 19, Black Saturday, April 4, All Saints Day, November 1, additional special non-working po ang January 2, Friday, and December 24, Thursday. Ito po yung bisperas ng Pasko and after New Year po. And of course, yung last day po ng taon, ito po yung December 31. Ang February 25 din po next year ay wala pong pasok para sa mga estudyante para po ito sa EDSA Revolution. Pero hindi pa po tapos ito, kumbaga hindi pa ito yung final list. Dahil hindi pa po included dito yung Edil Fitr and Edul Adha. Kasi po yung dates po, ito po ay manggagaling sa National Commission on Muslim Filipinos. Yes, pero I'm sure yan, ngayon mga boss, alam niyo na, narinig niyo na nga yung mga petsa na yan. At sigurado kaming pinaplano niyo na yung mga long weekend at ang pagbabakasyon ninyo kasama ang inyong mga pamilya at mga kaibigan. Ito naman, Carla, meron naman akong bagong, kumbaga, technological development para naman sa ating bansa. Narinig mo naman natin yung mga fiber optics na ano. So, ang balak ng gobyerno natin na gagamitin na nga itong fiber optics na to sa 160 government agencies. Actually, meron na nga tayong 22 government agencies na ginagamit at operation lang nga ito sa Cebu. So, nakikita natin ang mga improvements na makikita natin dito ay magkakaroon ng cloud computing, which was impossible pag walang broadband connectivity. Ngayon, magiging posible na yan with the fiber optics. Na sinasabi na rin na it will facilitate necessary services like yun nga, cloud computing, data center co-location, web hosting, document and records management, email, and online security. So yan, actually lahat yan matututukan natin sa SMX Convention Center sa Pasay City dahil sa National Science and Technology Week, which will be on July 24 to July 28. Actually, nagkaroon na nga tayo ng mga guests tungkol dyan. Hinayaya nga nila tayo na kumbaga, even those na mga gusto mag-business, na lahat ng mga bagong technology, mga bagong equipment, meron dyan available. At ito naman, meron akong gustong dagdag na isa pang Teka Moment natin kasi alam naman natin yung ating population sa bansa. Ngayon nga, sinasabi ng Population Commission na aabot na nga daw sa 100 million. At sinasabi nga na by 12:06 AM ng July 27, ipapanganak na ang 100 million Pinoy. Tapos sinasabi nga nila na ito ay projected based on the 2010 population projection set by the Philippine Statistics Authority. Tapos nakakatawa naman dito na yung baby daw na to ay mag-symbolize ng new hope for the country. Ay may makakakuha rin sila ng starter kit worth 5,000 and poprovide nila yung mga at ito sa following conditions, na yung bata ay papanganak ng 12:06 AM or seconds, o syempre a little minutes later. They should have been born in a government licensed health facility. They must be delivered through normal spontaneous delivery. The health facility observes Philippine Standard Time, and the birth must be certified by the attending doctor. So yan, nakakatuwa naman, 100 million na Pinoy na talaga. Siguro kung ikaw yung mapipili nun, ano yung feeling mo na parang meron kang brand na ikaw yung 100 million Pinoy? Parang naalala mo before, yung Millennium Baby naman. Oo, meron din yan. Parang may special name yan na binibigay yung mga ina. And of course, syempre maganda yan dahil kumbaga may meaning yung pagkabigay ng birth sa'yo ng iyong magulang. Pero yung naalala ko yung Millennium Baby, buti na paalala mo yun, parang yung mga lahat ng buntis parang nagmamadaling mga anak. Nag-uunahan sila ng maging Millennium Baby nga yung ano. So I'm guessing na it will happen also here. So exciting yan, na abangan natin yan mula sa news ng Population Commission. At syempre dito sa Good Morning